What's up mga kaasang? So yun, ay busy tayo ngayon dahil nakita ko yung ating blue polar parrot na kung saan yung kanyang mga babies ay lumalangoy na. So kung maalala nyo nung huling best na pinakita ko to, mga eggs pa lang yan. So ngayon, nag-hatch na siya at nag-free swim na. So naisip ko na alisin yung ating daddy fish. Yan. Tanggalin muna natin yung daddy fish, no, kasi medyo maliit pa yung mga fry. Baka kailangan pa nung kasama nila yung nanay nila. So, lagay ko lang dito sa tabi yung daddy fish, yung mommy fish. Daddy fish talaga yun, no? Yung mommy fish doon pa rin may iwan kasama ng mga babies niya kasi feeling ko kailangan pa nila ng konting parental care. So, ayan, yung iba hindi pa masyadong lumalangoy, hindi ko alam kung tulog lang or hindi pa talaga sila marunong lumangoy. So, ayan, manatili ka muna dyan. Tapos, naisip ko na magpa-hatch na ng BBS ngayon. Kasi, yung last na, last na anak nila, napabayaan ko lang. At yun, no, hindi sila lumaki. Naubos lang sila. Tapos yun, naisip ko na rin na, di ba, itong meron tayo ditong maliit ng Joby size. 2 beses na to ng itlog eh. So, nilagyan ko siya ng katabi noon para, alam mo yun, magkakilanlan sila. Ngayon, pagsasamahin ko na sila. Tignan natin kung ano magiging reaction. So, bata pa to, no? Pero, nangingitlog na siya. Hindi ko alam kung tamang edad lang yun. Medyo maliit pa siya. At, wala pa siyang 1-year-old. Ayaw pa uli ah. Yan, tignan natin, no, kasi ang dalas niya mangitlog eh. Every 20 days yata nangingitlog to. So ngayon parang feeling ko mangingitlog siya ulit. Try natin samahan ng male. Tignan natin kung magiging compatible sila. Pag naging compatible sila, syempre gagawin ko na silang pair talaga. At hindi ko na sila paghihiwalayin. Gaya ng ginagawa ko doon sa natin, yung mga cichlids natin na magkasama na yung parents ng ating mga fry. So ang ganda ng male na napili ko, pero medyo natatakot pa siya ewan ko mamaya. Observe muna natin, tignan natin kung anong gagawin niya. Hindi naman to mag-aaway siguro kagaya ng flower horn. At ayun, no, ano pa ba pwede natin gawin dito? Ito yung mga kinuha ko na long body PKBM. So hindi ko to binebenta guys, no, hindi ko to binebenta. Nilagay ko muna dyan kasi hindi pa ako napunta dun sa parents ng aking asawa dahil may malaking tank siya doon na 75, yung kay Dr. J Aquatips, kung naalala nyo si Dr. J. Yung 75 niya, yung mga alaga na nung biyenan ko yung mga isda doon, so nilalagyan ko siya ng kung ano. Pag pupunta kami doon pwede ko siyang dagdagan, so naisip ko nga nalagyan din ng PKBM. Yung community niya doon ng halo-halo yun, yung goldfish, guppies, platy. Yun. So, meron din ako dito mga chops. Pinapakain ko lang yun sa flower. Tapos, yung ating mga swordtail. Ayan, halo-halo na yung swordtail natin. No? Ito yung mga tricolor eh. Yung mga tricolor means may mga naglalabas ng batik-batik. Iba na yung mga lumalabas doon. Nahaluan na yata. So, yun. Meron pa tayong mga guppies dito. Konti lang, pero meron pa rin. Yan, yung albino full platinum natin. Gaganda. Tapos, may goldfish pa nga pala tayo dito, no? Yan, nasa 5 gallon silang dalawa. Bali, ito na lang yung natira kong oranda. At ayan, magkaiba yung pinanggalingan ata nito. So may binigay kasi sa atin dati si Sir, nakalimutan ko na yung nagbigay. Tapos yung na-breed ko, yung isa dyan. Tapos pares to male. So inisip ko hanapan niya ng female na kahit maliit lang para mag-breed lang sila. Tapos ito, nakita nyo tong tank na to. Pinagsama-sama ko na yan. Koi, meron cichlids, tapos diyan ko rin nilagay yung female na flower horn natin. Nakalimutan ko na kung anong strain to pero dati binenta ko yung mga fry niyan, may natira sa akin isa. So itong female flower horn na to, hindi ko masyadong trip yung tsura niyan. Sinubukan ko isama doon sa ating mga paninda ko to dati yung mga koi, tsaka yung mga hammerhead. So hindi naman sila nag-aaway diyan. Kasama niya pa nga yung cichlids na yun, ano bang tawag doon sa cichlid na yun, yung kulay dilaw. So dito galing yon, yung tank niya kasi ginawang ko nilagyan ko ng 2 divider. So maglalagay ako diyan ng grow out ng mga HB11. So magpo-promote ako kasi maganda talaga mag grow out sa 20 gallons na nakaganyan, mas mabilis lumaki.
So ayun, naisip ko na tanggalin na rin yung female. Si naranasan ko kasi din na na pinabayaan ko lang kasama niya yung mga babies niya. Nawala kinabukasan, so baka kainin. Kaya lipat na rin natin yan, no, kasi nagsi-free swim naman yung mga yung mga babies. Ayan, yung mga fry niya. Nagpi-free swim naman. Tapos ayun, naisipan ko na rin na mag-ready ng BBS nga. So madali lang to, lalagyan natin ng tubig yung ating hatchery. Lalagyan natin ng isang kutsarang asin. Yan. Lalagyan natin syempre ng aeration dahil hindi yan mag-hatch pag walang aeration. Bago lalagyan natin ng kalahating kutsarang BBS. Yan. So marami na yung kalahating kutsara na yan. Sobra-sobra na yan pati sa mga guppies natin. Pwede na natin ibigay yan pag nag-hatch yan 24 to 48 hours. So yun mga kasang, no, iniisip ko kung ano ilalagay ko doon sa ating 20 gallons dahil parang ang mangyayari magpo-promote tayo, no, from dito sa maliliit na slot. Namimili ako ng 3 na pwede nating ilagay doon sa 20 gallons kasi based on my experience, no, doon talaga maganda mag-grow out. Yun yung pinakasakto para sa akin, sa experience ko lang, ha. Wala akong ibang basehan doon, kundi experience ko lang. 20 gallons divider na naka-divider siya ng dalawa. So 3 slot sa 20 gallons, saktong-sakto talaga yon hanggang mag-grow out tong mga ito. At maganda silang lumaki, mabilis lumaki. At ayun, di ko lang ma-explain kung bakit, no. Siguro yung pressure ng tubig. Tapos nga pala, no, dapat doon yung divider nyo is natatanggal. May epekto yun, yung dapat yung divider nyo hindi naka-fix, natatanggal. So yung tubig dapat tagus-tagusan. Hindi ko ma-explain, no, pero mas okay talaga yon yung ganun na setup. So ngayon nagtitingin-tingin ako dito ng mga may potential na pwedeng maging male. So yung tinitignan ko dito yung uso, yung bandang uso tsaka yung sa noo. Pag yung noo medyo umangat tapos yung uso medyo pumasok o umikse, yun yung mga parang square face. Yun yung pinipili ko kasi usually ganun yung nagiging male sa mga ganitong grow out. Pero hindi pa sure yun, guys, no. Hindi pa sure yun. Pero yung female kasi madali lang din naman makita pag female, eh. Pag yung mata nila medyo lumuwa tapos yung uso nila medyo mahaba, 60% female yon. Pag mga ganitong kalalaki pa lang, no, na mga magwa 1 inch pa lang yata to, 1 inch na talaga. So may napili na ako isa. Itong isang to, hindi ko pa naman sure na male to, pero feeling ko male. So ito na yung nakuha natin 3. Ayan, medyo yung noo niya may konting hump na. Iba na yung hump niya kasi lumalapad na yung mukha. Ito rin isang to, parang feeling ko meron na siyang konting hump, kaya na-promote na siya dyan sa 20 gallons. At pati itong isa, ito medyo maliit pa, pero feeling ko lang na male siya. So ayun, binabala ko nga na magdagdag pa ng mga additional 20 gallons at dividers para sa mga grow outs natin kasi yan ang marami nating isda ngayon. So mag-adjust tayo, kailangan natin ng mga 20 gallons. Tignan ko yung mga 20 gallons ko sa loob kung maayos ko para sa flower horn grow outs. So yun lang mga kasang ang ginawa ko ngayong araw na to. Marami pa akong gustong gawin dito, siguro bukas o sa isang araw gawin natin ulit at i-video ko na lang para ma-update kayo sa mga pinag-aagawa natin. Alright, fish out!